a.m. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Isang magandang hapon po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo po ng ngayon ng Huwebes, Thursday, June 24, 2021. I'm sure batid na ho ng ating po mga kababayan na nakikinig ngayon po sa Radyo Pilipinas. Dito sa programa ho natin Walang Sinasanto at I'm sure sa mga nasa Facebook page ngayon at sa mga social media. Inyo na pong natunghayan ang malungkot na kaganapan sa kasaysayan po ng ating pong bansa, ang isa po nating Pangulo, dati po nating Pangulo na si dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III ay pumanaw po kaninang umaga na dahil po sa sabi nga ho, wala pa ho kasing mga medical report no, na galing po sa ospital ho ng Capitol Medical Center, pero sabi daw po ay parang nagkaroon ho yata ng failure sa kanya pong kidney. Maaring ito po ay dulot po ng mga underlying sickness po ng ating pong dating Pangulo, dating Pangulong Pinoy. Kaya nagulantang po ang lahat po ng ating mga kababayan dahil po siya po ang ating pong ika-15 Pangulo. Kapag ang isa pong Pangulo ng Pilipinas ang pumanaw, talagang malungkot po ang buong bayan dahil sa kanya pong 6 na taon na panunungkulan bilang ating pong Pangulo, we can also thank him. At least na bigyan po ang Pilipinas ng boses sa iba't ibang larangan po, lalo-lalo na po sa international community. Kaya ating pong malaking pasalamat po sa panunungkulan po ng ating pong Pangulong Pinoy nung siya po ay nanungkulan bilang Pangulo ho natin. And I'm sure ilan po sa ating mga kababayan ngayon ay nagbigay na rin po ng kanilang pong pakipagdalamhati at magbibigay po ng pakikiramay. Ako rin po bilang mamamahayag at bilang pamilya na rin po namin dito sa aming pong payak na tahanan. Kami po ay nagpapatid po namin pong pakikiramay sa pagyao ho at pagpanaw ho ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ating pong 15th President of the Philippines. Siya po ay 61 years old. At birthday ho niya nung nakalipas pong Pebrero ho, no? Kaya siya po ay 61 years old na po. Batid naman siguro po natin na hindi naman lingid sa kaalaman ng ating po mga kababayan na meron po siyang iniinda na rin pong sakit, no? Na matagal na rin po siyang wala sa public eye dahil nga po maaring siya po ay may iniinda pong sakit at kaya hindi po siya nakikita publicly ng ilan po natin mga kababayan. At actually, noong pong Sabado ay napagkwentuhan pa ho namin at ay isa po sa mga naging topic ko namin sa pong pulong po. Mga kasama ko rin mga media ay si dating Pangulong Pinoy rin po. At meron nga ho nagsabi sa amin na siya nga po ay nagda-dialysis at meron pong mga iniindang sakit. And kami nga rin, sabi na sana po ay siya po ay gumaling sa kanya pong dinaranas pong sakit. Pero we were shocked sa nangyari pa nga po kanina. At una nga ho, ang aking pong post nga po kanina na sabi ko nga, is there, ang tanong ko nga ho kanina sa social media, dahil nakakatanggap na rin po ako ng mga ganung balita, pero we need to confirm. At kaya sabi ko nga, meron ba hong nakakaalam dito na meron hong masamang nangyari sa isa pong pinuno? Yun ang term ko nga kanina. Meron pong masamang balita nangyari ho sa isa pong pinuno ho natin. Pero I didn't mention kung sino po siya. Pero meron na akong hint kung sino po. Dahil nga nung Sabado nga po, parang
Yun nga ho yung mga kwentuhan na medyo malala na daw hong sitwasyon, and we were shocked, kaya kanina po. Also, para makakuha ho tayo ng mga updates nga po, by the way, meron na pong nagpatid na rin po ng pakikiramay po ang Malacanang. Kaya atin pong ipahatid sa inyo ang mensahe po ng Malacanang ukol dito sa pagkamatay po ni President Noynoy Aquino. Ito po si Secretary Harry Roque. We commiserate po and condole with the family and loved ones of former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III as we extend our condolences on his untimely demise. We're grateful for the former president for his contribution and services to the country, and we ask our people to offer a prayer for the eternal repose of the former chief executive. Rest in peace, Mr. President. So yan po, naging pakikiramay po ang official condolences po ng Malacanang sa pamilya Aquino sa pagpanaw ho ng ating pong 15th President na si former President Noynoy Aquino. At halos ano yata ngayon, no? Automatic ho yan sa lahat po ng mga tanggapan ng ating pong pamalaan dahil nga po sa pagpanaw na isa pong pinuno, former President, naka-half mast na rin po ang ilang pong mga bandila sa ilang pong mga institusyon. Tulad po nito sa House of Representatives, naka-half mast na po yan. At sa ilang pong mga tanggapan, especially dito sa lungsod ng Quezon, kung saan po dito nakatira ho ang ating pong dating Pangulo, diyan po sa Times Street. At mamaya po, hingi tayo ng update sa mga balita. Ako rin po, half-mast na rin po para bilang pakikiramay na rin po sa pamilya ng mga Aquino. By the way, kanina, diyan po, medyo dumami ho ang tao ho dyan sa Capital Medical Center. Kung maalala ho ninyo, una hong mga balitang dumating ay naisugod po si former President Pinoy diyan po sa Capital Medical Center. Dahil napakalapit lang po niyan sa ospital yung pong kanya puntahanan sa Times Street, kaya doon po agad dinala. Nung time na yon, marami na mga naglalabasan po mga balita na medyo ito nga ho, masamang balita. At kanina ay natunghayan po ng Radyo Pilipinas kanina ang pagdating po ng kapatid po niyang si Chris Aquino kasama po ang kanyang pong pamilya diyan po sa Capital Medical Center. Ganun rin po si former Senator Mar Rojas na kanya pong pinakamatalik pong kaibigan, at at the same time si Senator Kiko Pangilinan ay napasugod rin po sa ospital kanina para mabisita po ang kanila pong kaalyado rin po sa Liberal Party at makibalita rin po. Ito po si Senator Kiko Pangilinan na siya rin pong pinuno ngayon po ng Liberal Party, Partido Liberal. So ito po yung mga kaganapan kanina. At medyo, ito, ang daming nga akong tao kanina. Ito po yung sitwasyon sa labas ng Capital Medical Center, dyan po sa lungsod ng Quezon, kung saan po dinala ang ating pong Pangulong Pinoy. At mamaya, hingi ho tayo ng update dyan po sa Capital Medical Center, dahil nga po ay, eto na, nandiyan na ba si on the line na, si Michael Rogas. Michael, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, paring Alex. Yes. Ayan, nasa kahabaan na kami ngayon ng C5 dahil sinusundan namin ang ambulansya na ay dala sa mga labi ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Inalis na siya, Alex, dito sa Capitol Medical Center sa may Quezon Avenue, Quezon City, upang dalhin na ang kanyang mga labi dito naman sa Heritage Park sa Taguig City. Kasi ang sinasabing lugar kung saan ibuburol ang dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang dating presidente ay isugod kaninang madaling araw pa sa Capital Medical Center kung saan ang Radyo Pilipinas ang kauna-unahang istasyon ng radyo. Siyang nakakuha ng impormasyon na ito, paring Alex. Oo. Radyo Pilipinas din, kaninang alas 6:55 ng umaga ay nasa Capital Medical Center na at sinasabing dead on arrival sa pagamutan. May ganong mga impormasyon. Oo. Nakuha natin, pero nag-iintay pa tayo sa mga oras na ito ng statement mula naman sa pamilya Aquino. Pero kinukumpirma na, paring Alex, ng mga dating kalyado o ng mga kalyado ng dating Pangulo, ang sitwasyon niya yon
sa Capitol Medical Center. At kanina nga ay inilabas bandang alas 12:44 ng tanghali nang ilabas ang isang ambulansya na mayroong bandila ng Pilipinas na sinusundan naman ng ilang mga pulis sa paring Alex. Oo. Wala dito nakasakay ang mga labi ng dating presidente, paring Alex. So, pakikwento nga sa atin kanina mula nung simula, paring Michael, ano ba nangyari? Mula nung natunugan nyo na talagang merong isinugod dyan sa, sa ospital? Yeah, actually, kaninang umaga, tayo ay magja-jogging sana dahil yung ating tinitirahan ay malapit lamang sa Capitol Medical Center. Okay. Siguro a matter of 20 meters lamang ang layo ng aking condominium doon sa Capitol Medical Center kasi yung Capitol Medical Center ay nasa Panay Avenue. Oo. At 12 meters lamang, mga a matter of 3 minutes to 5 minutes ay nasa Heritage, nasa ano ka na? Nandito ka na sa may Capitol Medical Center. Oo. At ito lang paring Alex, ay nagkaroon ng pagbibigay ng impormasyon sa akin kanina umaga na sinugod niya sa pagamutan itong dating presidente. Nandito na ngayon sa Heritage Park sa Taguig City ang convoy na nagdala kay dating Pangulong Noynoy Aquino, paring Alex, sa Heritage Park sa oras na ito. Ang bilis ang bilis. Ano oras umalis? Alas 12? Alas 12:44 lamang lumabas ng Capitol Medical Center. Oo. At ngayon ay nandito na nga sa Heritage Park ang convoy na ito ng dating presidente, paring Alex. Matuloy ko lamang yung kwento ko kanina. Sige, oo. Jogging, nakatanggap nga tayo ng impormasyon mula sa isa nating kaibigan na sinabi nga sa akin na dinala or isinugod sa Capitol Medical Center kaninang madaling araw ang dating presidente. Oo. At kagaya tayong humingi ng mga impormasyon mula naman sa mga kaibigan natin sa Quezon City Police District, sa Quezon City Hall Government, baka meron na sila mga impormasyon at isang opisyal. Ang hindi na natin papangalanan dahil nangako tayo sa kanya kanina na hindi natin babanggitin yung pangalan niya. Oo. Sabi niya sa atin kanina ay isinugod niya sa pagamutan ang dating presidente at pinaniniwala ang namatay na ito kaninang umaga, paring Alex. Oo. Wala pa bang official statement ang Capitol Medical Center patungkol kung anong cause of death ng ating dating Pangulo? Walang ibinibigay or inilabas na statement ang pamunuan ng Capitol Medical Center sa naging sitwasyon or dahilan ng kamatayan ng dating Pangulo. Actually, noong lumabas kanina itong Attorney Abigail Balte, ang tagapagsalita ng dating presidente, ipinaubaya na raw nila ito sa kanilang pamilya. At kanina nga, paring Alex, noong dumating tayo doon ng mga alas 6:55 ng umaga sa Capitol Medical Center, mga bandang alas 7:30 ng umaga ay unti-unti nang nagdadatingan ang mga kalyado ng presidente. At una nating nakita doon, itong si dating DILG Secretary Marojas, Ayun, oo. dating Executive Secretary Jose Rene Almendras, na tinundan na nitong sina Secretary Alberto Del Rosario, dating Foreign Affairs Secretary. And bandang alas 8:30 ay dumating ang kanyang kapatid na si Chris Aquino doon mismo sa Capitol Medical Center na hindi na rin nagpaunlak ng interview pa, paring Alex. Oh, so hindi pa natin batid kung ano talaga ang cause of death, paring Michael, no. So ano ang situation doon kanina sa ospital? Marami bang mga kababayan natin ang rin doon ang nagulat rin sa pangyari? Tama ka dyan. Dali, Charlie, iparada mo lang ng konti. Tayo bababa dahil nandito na tayo sa Heritage Park. Ayun, sige. Tama ka doon. Paring Alex, dumami, biglang dumating o nagdagsaan doon ang mga supporters ng dating presidente doon sa Capitol Medical Center, pati yung mga nakikiusyoso na rin, paring Alex, nung pumutok na nga ang balita na
sumakabilang buhay na nga ang dating Pangulo, paring Alex, ano? Oh. At ngayon ay ang hinihintay na lamang ay ang opisyal na anunsyo Yun, oo. mula naman sa ika nga ay pamunuan o sa pamilya ng mga Aquino at maging sa pamunuan ng Capitol Medical Center, paring Alex. Oo. So, pero sa kaalaman ng siguro ng ating mga kababayan, no, meron na talagang iniindang sakit ang ating dating Pangulong Pinoy, no? Michael, hindi naman siguro lingid sa kaalaman yon. Tama ka diyan, paring Alex. Ano, matagal na ito napapaulat na mayroong mga ika nga ay karamdaman ang dating presidente. Nagpas naman siya, paring Alex, Oo. sa ika nga ay tawag siya sa publiko. Okay, Sa kanyang nagiging kalagayan, paring Alex. Okay, Michael, so ngayon dinala na dyan sa Heritage Park, ano ang magiging arrangement ngayon? Is it open for public ang viewing para ho sa mga labi nating Pangulong, dating Pangulong Noynoy? Wala pa, paring Alex, ano? Wala pa tayong impormasyon dahil dito sa labas ng Capitol Medical Center, nandito na ako sa mismong lobby, ay napakatahimik pa. Wala pa masyadong halos tao, paring Alex. Oo. Di ba nasa Heritage ka ngayon, no? Nasa Heritage ka ngayon? Sinundan mo dyan, di ba? Oo. Dito na, nandito kami sa mismong lobby Oo. ng Heritage Park kung saan ay dito ibuburol ang labi Oo. ng dating Pangulong Noynoy Aquino, paring Sino Alex. mga nakikita mo dyan? Wala siyang mga... nandiyan ba yung mga kapatid niya maliban kay Chris Aquino? Wala pa ako nakikita, paring Alex, pero may mga nagdadatingan na rito ng mga sasakyan no, na siyang bihira na lamang halos. Pero ngayon, ako hindi ako nagkakamali, mga miyembro ito ng Presidential Security Group yung mga nagsisipagdatingan, paring Alex. Oo. Doon sa mismong sa ospital, paring Michael, wala kang nakausap doon ng mga dati niyang mga kaalyado ni dating Pangulong Noynoy? Ganon, paring Alex, walang ganon na Talagang nagsasalita pa muna, no? bukod tangi lamang itong si Juan. Si Vice President Leni Robredo yung dumating ngayon. Ayan, nandyan, oo. Okay, si Vice President Leni Robredo ang dumating na ang kauna-unahang opisyal ng ating pamahalaan na dumating dito sa Heritage Park sa Taguig City para sa gayon ay baka sakali magbigay ng statement. Sige, oo. Pero paring Michael, si Vice President Leni Robredo ay nagpahatid na rin po ng kanya pong mensahe, no? Kung babasahin ko, sige, bantay mo lang dyan, babalikan kita dyan. Sige, tuloy mo lang ang mo dyan, pagtutugay-gay mo dyan, Michael, ha? Basahin ko lang to mensahe po ni Vice President Leni Robredo, kaugnay ho dito sa pagpanaw ho ng ating pong dating Pangulong Noynoy Aquino. Nakakadurog ng puso ang balitang wala na si Pinoy. Mabuti siyang kaibigan at tapat na Pangulo. He tried to do what is right even when it was not popular. Tahimik at walang pagod siyang nagtrabaho para makatulong sa marami. He will be missed. Nakikiramay ako sa kanyang pamilya. Yun, paring Michael, yun ang kanyang naging mensahe, paunang mensahe dito sa nangyari po kay dating Pangulong Noynoy. Go ahead, Michael. Tama kaya, hindi na nagpaunlak paring Alex si VP Leni. No, tuloy-tuloy na siya roon sa lugar kung saan ipinasok din ito mga labi ng dating Pangulong Noynoy Aquino. So, si VP Leni, paring Alex, ang kauna-unahang opisyal at personalidad na nakita natin na dumating dito naman sa Heritage Park matapos ng dalhin dito ang mga labi ng dating Pangulo, paring Alex. So ulitin natin, umalis ang ambulansya ng 12 past, no? 12 noon past. Tama. Oo, tapos nandiyan na. At halos alauna, hindi ako nagkakamali, alauna 15 or alauna 10. Dumating kami rito sa Heritage Park kasunod nga nung ambulansya ng na nagbibitbit sa mga labi ng dating Pangulo, paring Alex. Ayun. So, inuulit lamang natin, dumating na dito sa Heritage Park ang mga labi ng dating Pangulo at isa nga ang dating ang Vice President Leni Robredo ang kauna-unahan sa mga nagtungo dito sa Heritage Park,
dito sa Taguig City na ito, paring Alex. Ayun, o sige. By the way, babalikan ka namin, Michael, siguro mga ano lang, kukuha lang ako ng mga reports pa sa ilan pa natin mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, lalong-lalo po diyan po sa Senado. Meron po siguro mga pahayag na rin ang ilan po mga mambabatas po natin. Michael, babalikan ka namin. Thank you so much. Alright, back to you, kasamang Alex. Si Michael Rogas po, isa po sa amin pong senior correspondent po ng Radyo Pilipinas. Samantala, dako naman po tayo sa mataas sa kapuluan ng Kongreso. I'm sure meron po mga pahayag na rin po ang ilan po nating mga mambabatas po dyan. Tawagin na natin si Nympha Asuncion. Nympha, good afternoon. Nympha, go ahead. Nandiyan na ba si Nympha? Wala pa ba? O sige. Habang inaantay ho natin si Nympha Asuncion, ito muna, basahin muna natin basahin po natin ang ilang pong mga mensahe po ng ilang pong mga kaalyado at mga naging mga matataas opisyal po natin sa ating pong lipunan. Ito po, si former President Joseph Estrada ay nagbigay na rin po ng kanya pong pakikiramay. At ang sabi niya, if I may quote, "Ako at ang sambayanan ay nalulungkot sa pagpanaw ni former President Benigno Noynoy Aquino III. My sincere condolences to the Aquino family. Sa pagkakataong ito, ang aking tanging dasal ay bigyan kayo ng Diyos ng lakas ng loob. Paalam, Pinoy." Yan po ang naging mensahe po ni former President Joseph Ejercito Estrada. So, anytime mamaya po ay magbibigay pa po tayo ng ilang pong mga pahayag sa ilang pong mga pinuno ng ating pong bansa. Ito nga pala, ang dating senador rin po si Bam Aquino, ang kanya pong pinsan, meron rin pong ipinatid po na mensahe para ho sa kanya pong pagyao ng kanya pong pinsan na si former President Noynoy. Sabi nga ho niya, if I may quote, "Nadurog ang puso ko sa paglisa ni Pinoy sa atin. Sa mga susunod na oras, maraming sasabihin tungkol sa kanya. Iba totoo, iba hindi. Pero ito masasabi ko, lahat ibinigay niya para sa Pilipino. Wala siyang itinira. Ipagdasal natin na mahanap niya ang kapayapaan kasama ng ating Panginoon. Mahal ka namin, Pinoy. Maraming salamat at paalam." Okay, dako tayo mula sa mataas sa kapulungan ng Kongreso, mula sa Senado. Naroon po si Nympha Asuncion, ating pagkasama, senior correspondent po natin dito sa Radyo Pilipinas. Nympha, good afternoon. Radyo Pilipinas, report. Yes, magandang hapon. Naka-half mast na nga ngayon ang watawat ng Pilipinas sa harap ng gusali ng Senado. Kasunod ng pagpanaw ni dating senador at dating Pangulong Benigno Aquino III. Kasabay nito ilang senador pa ang nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni dating Pangulong Aquino. Ayon kay Senador Sonny Angara, sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy ay sinimulan ang malawakang reforma kontra korupsyon. Hindi rin anya malilimutan ang ilan sa mga pahayag ng dating Pangulo, gaya ng walang wangwang, walang counterflow, walang tongpats at kayo ang boss ko. Inalala naman ni Senador Joel Villanueva si dating Pangulong Aquino bilang kanyang mentor at maituturing na ring kapatid. Anya, kung siya ang testdaman, si Pinoy naman ang testa godfather dahil naniwala ito sa talento at kakayahan ng ating mga kabataan na naghihintay lang na maipamala sa pamamagitan ng training. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senadora Grace Poe na ipinamala si Pinoy ang kahalagahan ng mabuting kalooban sa isang pinuno, ang walang pag-iimbot sa kapwa, malinis na intensyon at walang pagkagahaman sa kapangyarihan. Sa ngayon, ayon kay Senate President Vicente Soto III, ay naghihintay pa ang Senado kung nanaisin ng pamilya Aquino na magkaroon ng necrological service sa Senado para sa dating Pangulong Noynoy. Matatanda ang bago naging Pangulo ay nagsilbi munang Senador ng Pilipinas si Aquino mula 2007 hanggang 2010. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Thank you, Nympha. Mula po dyan sa Senado, sa mataas sa kapulungan po ng Kongreso. Tama, no? Usually nga ho, kahit na tayo po ay nasa pandemya, meron ho tayong natunghayan po na mga ilang pong dating pong naging senador, dinala po ang kanila po mga labi po dyan in respect dahil nga po isa po sila sa mga naging kabahagi po ng Senado. Kaya minsan nagsasagawa po ng isa pong parangal o di kaya ay necrological service para po sa yumaong pong isa pong mambabatas, lalo na po kapag ito po yung senador. Kaya most likely kung pagpahintulutan po ito ng pamilya, bilang galang po, usually naman po mataas po na ano po yan, mataas na pagrespeto ang iginagawad po sa mga yumaong po natin mga senador, kaya sila po'y dinadala po dyan sa mismong bulwagan po ng Senado. Kaya sila po ay
minsan po dumadalo po dyan ang ilan pong mga dating mga senador, mga kasalukuyan pong senador para to give respect sa remains nito pong mga dating pong senador. Also, kung hindi rin nyo natatanong, ang ating pong dating Pangulong Noynoy ay isa rin pong mambabatas rin po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Naging congressman rin po yan bago po siya naging senador hanggang sa naging Pangulo nga ho ng ating pong bansa. Okay, mula naman po sa mataas na kapulungan, dako po tayo sa Kongreso, diyan po sa lower house. Meron pong report si Kathleen Forbes. Kathleen, go ahead. Radyo Pilipinas, report. Kaisa si House Speaker Lord Alan Velasco at ang House of Representatives sa pakikiramay sa pamilya Aquino sa biglaang pagpanaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ipinaabot ang Marinduque Representative ang pakikisimpatya sa naiwang pamilya, kaibigan at katrabaho ng dating punong ehekutibo. Kasabay nito ay binigyang pagkilala ng liderato ng Kamara ang pagsisilbi ni Aquino bilang kinatawan ng Tarlac 2nd District sa loob ng 3 termino bago maging senador hanggang sa naging Pangulo. Nagikiisa rin si dating Pangulo at dating House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo sa pagdadalamhati ng mga Pilipino sa pagpanaw ni Pinoy. Anya maliban sa sarili nito mga napagtagumpayan ay mananatili siya sa alaala bilang parte ng pamilyang Aquino na nakaukit na rin sa kasaysayan tulad ng mga magulang nito na sina dating Senator Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Kinilala naman ni dating Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez bilang selfless at courageous ang pagdugol noon ni Aquino na tumakbo bilang presidente noong 2010. Bagamat hindi anya siya sang-ayon noon sa ilang desisyon ni Aquino, wala anyang duda ang sinseridad ng dating Pangulo at pagnanais nito sa ikabubuti ng bansa. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Thank you, Kathleen Forbes, mula po dyan sa mababang kapulungan po ng Kongreso. Okay, magbe-break lang tayo. Sa ating po pagbabalik, basahin po natin ang ilan po sa mga ipinahatid pong mga mensahe ng pakikiramay po ng ilan po nating mga leaders, sa mga elected leaders mula ho dito sa mababang kapulungan, maging po sa Senado, atin pong babasahin. At meron po tayong natanggap na rin po na isa pong paghahatid po ng mensahe ng pakikiramay mula po sa embahada po ng Amerika nandito po sa Pilipinas. Mamaya po sa amin pong pagbabalik. Oras, 1:27 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman nakaupo, Paps. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma ka na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game Alam responsibly. niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan na linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mahuhuling lumalabag dito katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po ang inyo pong Walang Sinasanto dito po sa Radyo Pilipinas sa oras na 1:29 po ng hapon. Balikan natin mga kaganapan po dyan mismo sa Capital Medical Center kung saan po pasado 12:00 po kanina ng tanghali po ay lumabas po ang isa pong ambulansya, nalulan po ang mga labiho ng ating pong dating Pangulong Noynoy Aquino. Kita ho ninyo yung ambulansya po ay meron pong watawat ng Pilipinas. Ibig sabihin, isa pong leader po natin, mataas po na leader ng ating pong bansa,
bilang pagpupugay po sa kanya. At ito po ang convoy na patungo po sa Heritage Park, kung saan po doon po daw ho ibuburol ito pong ating pong dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero wala pa hong schedule kung ano po ang magiging pong sistema ho dyan. Dahil nga usually kapag meron po mga yumao po mga elected highest position in the Philippines, tulad nito Pangulo, parang dati rin po si dating Cory Aquino, minsan po pinapayagan pong publiko na makadalo, makasilip at magbigay po ng kanilang pong huling respeto ho sa yumao. Ito naman po ay si dating Pangulong Noynoy Aquino na sabi nga po ni Michael Rogas ay naroon na po sa Heritage Park dyan po sa Taguig City. Balikan natin si parang Michael Rogas kung ano po mga kaganapan ho doon. Michael, go ahead. Anong balita dyan? Paring Alex, nagdadagsaan na ang maraming mga sasakyan dito sa Heritage Park sa Taguig City. Dahil nga dito na dinala ang mga labi ng dating presidente. Pero kahit na dumarami, paring Alex, ang mga kababayan natin dito na nagsisipagdatingan ay wala pa rin official statement mula naman sa pamilya kung ano ang susunod na magiging plano para sa burol ng dating presidente. Wala pa rin tayo nakitang kapatid ng dating Pangulo, bagamat ang kauna-una nga, gaya ng aking report kanina, nagre-report ako sa iyo kanina, ay dumating dito si Vice President Leni Robredo dito naman sa Heritage Park sa Taguig City, paring Alex. Oo. Tahimik dito sa lugar na ito, bagamat unti-unti na nagsisipagdatingan ang mga sasakyan, mga kababayan natin, walang nais magbigay ng interview, paring Alex, ano? Oo. Siguro, ang hinihintay nila ay ang mismong pamilya ang maghahayag ng pagyaw ng dating presidente, paring Alex. Ayun. O ito. Kung di ako nagkakamali, ang dating Pangulong Cory Aquino, ina ng dating presidente Noynoy, ay kung di ako nagkakamali, dito rin ibinurol noong 2009 sa Heritage Park bago ito dinala doon sa Parañaque, na kung saan doon din ibinurol o doon din inilibing yung kanyang mga magulang, paring Alex. Oo. Pero tayo ay maghihintay pa ng mga karagdagang impormasyon dito naman sa Heritage Park sa Taguig kung ano ang susunod na mga plano ng pamilya, ng mga kalyado, kasama sa politika, matapos nga ang pagyaon ng dating presidente, paring Alex. Ganun talaga, no? Laging dyan sa Heritage Park, no? Sa Taguig, ang talagang puntahan at dyan dinadala ang ilan sa mga, no? Yung mga yumaong po mga matataas pong opisyal natin, no? Paring, Eto, nakikita ko nga si Vice President Leni sa video mo. Siya yung kauna-unahang opisyal ng pamahalaan natin. At pangalawa sa pinakamataas na leader ng ating bansa ang nagtungo dito sa Heritage Park sa Taguig City. At hindi na nga nagpaunlak ng panayam kanina ang pangalawang Pangulo at siya ay nagdire-diretso na doon sa loob nitong Heritage Park ng kung saan ay pinaniniwalaang dito nga rin ibuburol ang mga labi ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Marami pa ang nagbigay na ng kanilang pakikiramay, pakikidalamhati. At the same time ay asahan na rin mamaya ang pagdagsa ng iba pang mga personalidad at mga leader at mga opisyal ng ating pamahalaan dito sa Heritage Park na ito, paring Alex. Oo. Sa labas nitong Heritage Park, ito yung C5 lamang, paring Alex, ha? Sa C5 lamang ito, ay hindi pa naman gano'n kabigat sa dali ng trapiko. At ang mga gwardiya naman ay pinapayagan pa rin ang lahat ng mga uri ng sasakyan na makapasok dito sa loob ng Heritage Park sa Taguig. Wala pang pinagbabawalan, paring Alex, na pumasok. Lahat ay pinapayagan pa rin, maging ang mga kawani ng media ay pinapayagan pa rin na makapasok dito sa loob mismo ng Heritage Park sa Taguig City, paring Alex. Ang ating mga kasamaan sa media, nag-set up na ng kanilang mga coverage yan. Oo. Oo, para sa special coverage na ito na gagawin
matapos nga ang ulat ng pagyao ng dating presidente, paring Alex. Pero usually, paring Mike, no, sa tagal na rin natin sa industriya, sa pagbabalita, never siguro ang isang kunyari, tulad yan, former president, hindi siguro, depende sa pamilya yan na paring ano, no, paring Mike, kung i-cremate ba o ilalagay sa casket, di ba? Usually casket talaga yan dahil ililibing talaga yan sa libingan ng mga bayani, di ba, paring Mike? Totoo ka dyan, lalo pat ito ay hindi basta-bastang opisyal ng ating pamahalaan. Tama. Presidente ito ng Pilipinas, naging Pangulo ito ng Pilipinas sa loob ng 6 na taon, naging senador sa loob ng 6 na taon, naging kongresista sa loob ng 9 na taon, anak ito ng dating presidente, anak ito ng icon leader na si dating senador na Ninoy Aquino, paring Alex. Kaya hindi rin basta-basta itong gagawin na paglilibing na ito sa dating Pangulong Noynoy Aquino, paring Alex. Ayun. Ito, habang nandiyan ka lang, pakinggan mo itong mensahe ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Kanina nabasa ko ang mensahe ni former President Joseph Estrada. Ito naman, paring Mike, si former President Macapagal-Arroyo, sabi niya, if I may quote, "My family and I join the Filipino people in prayers and in sympathy on the passing of former President Benigno Aquino III. Aside from his own achievements, he will be remembered as part of the Aquino family that has contributed 3 important people to the history of our nation, Senator Ninoy Aquino and our 11th and 15th presidents, Cory and Noynoy Aquino." So talagang malaki rin ang kontribusyon ng pamilya Aquino sa ating history, sa ating pong kasaysayan sa Pilipinas, paring Mike. Tama ka dyan. Maging si dating Senate President Juan Ponce Enrile ay naglabas din ng kanyang official statement, paring Alex. Sige. Sabi niya, "We will pray for him as he travel to his final resting place in eternity. May God bless him and be with him all the way to his eternal resting place." Yan si Juan Ponce Enrile na nagsilbing Senate President sa panahon ng Aquino administration, ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Naging kaalyado rin ito ng pamilya Aquino matapos nga ang pagtiwalag niya noong 1986 kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Si Senate President Juan Ponce Enrile ay ipinaabot niya na rin ang kanyang pakikiramay sa pamamagitan ng kanyang social media account, paring Alex. So, ang tabayanan lang siguro natin, paring Mike, kung magiging bukas ito sa public, no? Pwede mag-public viewing. Dahil sa mga previous mga yumao natin, mga pangulo, ay talagang binigyan ng chance para to give respect, di ba, sa ating pong dating mga pangulo, di ba? Tama ka dyan, paring Alex. Talagang pagka ang isang dating pangulo ay namamatay, talagang ang ibinibigay na pagpupugay ng gobyerno, ng ating pamahalaan at ng buong bansa ay ibinibigay natin ang pinakamataas na respeto sa kanya hanggang sa mga huling sandali ng kanyang pananatili dito sa ibabaw ng lupa, paring Alex. Ang lamang natin ngayon ay ang magiging official statement ng pamilya. Yun. Ito ba ay bubuksan sa publiko, no, yung kanyang mga labi, or hindi na ito ipapakita pa sa publiko, paring Alex? Oo, dahil I'm sure baka kasi meron tayong sinusunod na guidelines para iwas kasi sa panahon po ng pandemya, merong mga guidelines, no, in terms of visiting a dead person. Maaring siguro, pero pagbibigyan siguro 'yan. Basta't maganda lang siguro ang paraan ng pag-viewing, di ba, paring Mike? Siguro naman, paring Alex, mauunawaan ito ng ating IATF or ng Interagency Task Force, no, na siyang namamahala para sa pagtutok sa pandemya. Gaya ng yung binanggit, baka siguro sa mga susunod na mga oras or araw ay maglalatag na lamang din ng mga mga suwestyon ang ITF ng pagpapatupad sa tamang pagsunod sa sa health protocol habang nagbibigay tayo ng pakikiramay sa dating presidente at sa paghahatid sa kanya sa huling hantungan, paring Alex. At ang tabayanan sa mga susunod na mga araw kung ang IATF ay pahihintulutan, lalo pat ito, burol ito, paring Alex, no?
na sigurado ito ay magdadagsaan ang maraming mga tao na siyang makikidalamhati, makikiramay sa pamilya Aquino, paring Alex. Siguro yung ilan natin sa mga kasamahan natin sa hanap buhay nakatutok ko diyan dahil eventually siguro dadalo at tutungo ang ating pong Pangulong Rodrigo Duterte to give respect rin po sa yumaong pong si President Noynoy, di ba? Yan ang hihintayin natin mula sa palasyo ng Malacanang kung magkakaroon din ng pagkakataon ang Pangulong Rodrigo Duterte na personal na magpaabot ng kanyang pakikiramay dito naman sa pagyaon ng dating Pangulong Aquino. Actually, ito yung kanyang sinundan, parang Alex, sinundan ng Pangulong Rodrigo Duterte sa palasyo ng Malacanang. At sa mahinangaan noon, yung smooth transition ng palasyo sa pagitan noon ni dating Pangulong Aquino at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isa yan sa mahinangaan noon, noong 2016, parang Alex. Yung smooth transition sa pagitan ng dating Pangulo at ngayon ay Pangulong Rodrigo Duterte na talaga namang nagkaroon ng papuri sa iba't ibang bansa at sa pang organisasyon itong maayos na paglilipat ng pamunuan sa salin ng ating bansa, paring Alex. Tama ka diyan, no? Wala hong hidwaan ang dalawa hong nating mga pinuno. Kaya masasabi natin maganda ho ang relasyon nito pong dating Pangulong Noynoy at ni kasalukuyan po natin Pangulong Duterte. Kaya wag ko natin intrigahin po. Ito yung gusto natin sa ating mga kababayan. Wala ho tayong intriga. Kahit na hindi po nanalo ho yung manok ko ni dating Pangulong Noynoy Aquino, wala hong intriga ho dito. Dapat to natin dito, respetuhin po natin at igalang po natin ang panahon po ng pakikiramay at pagdadalamhati po sa yumaong po nating si Pangulong Noynoy Aquino. Di ba? Tama ka dyan, paring Alex. Oo. Dapat kilala naman natin ang pamilya Aquino na kapag wala na sa pwesto, ay halos hindi naman nagsasalita. Kung matatanda natin, sa loob ng nakalipas na 5 taon, naging tahimik, paring Alex, itong dating presidente. Hindi siya nakita ng anumang pagsawsaw sa anumang issue. Tama. Isyong politikal. Kahit tama ka dyan, sa isyong politikal, hindi nakikisawsaw ang dating presidente, paring Alex. Naging privado talaga yung kanyang buhay sa nakalipas na 5 taon matapos nga ang kanyang panunungkulan sa palasyo ng Malacanang. At isa yan sa mga hinangaan ng ating mga kababayan, yung pagiging tahimik at pagiging pribado ng dating presidente matapos ang kanyang panunungkulan sa palasyo ng Malacanang, paring Alex. Ayun. So, sana maging huminahon lamang ang taong bayan. Wag ho natin sakyan ito. Ito pong nangyari po kay former President Noynoy Aquino. Lang tayo, magrespeto lang ho tayo sa panahon po ng pagdadalamhati lang sana. Di ba? Lalo na yung mga lumulutang sa mga social media, paring Alex. Maraming mga tanong. Napakaraming, sino daw ang susunod na magiging pambato ngayon na Liberal Party? Matatanda naman natin talaga, noong 2009, naging daan yung pagkamatay ni dating Pangulong Cory Aquino para sa kayo ay maging presidente, si dating Noynoy. Yes. Ano ngayon, na marami nating mga kababayan sa social media, sino ang susunod na kanilang itapaas or ibabandera para ng Partido Liberal. Pero yan, paring Alex, ay sa social media lamang. Yes. Wala yan sa kaisipan ngayon ng mga Liberal Party. Lalong-lalo na kanina, ang party president na si Kiko Pangilinan ay nandoon sa Capital Medical Center kanina. Naging tahimik sila, paring Alex, Dating Secretary Maroas, naging tahimik din sila. Sa panayam nila nang sila ay magtungo doon kanina sa Capital Medical Center. Ang dating Foreign Affairs Secretary Alberto Del Rosario ay nandoon din kanina. Naging tahimik din, paring Alex. Lahat ng tanong ng mga media nang sila nga ay nagtungo doon sa Capital Medical Center kanina. At isa pa ron ay itong kapatid ng dating presidente na si Chris Aquino na nakuha natin kanina ng camera kung saan, paring Alex, ay hindi na siya nagconduct pa ng interview doon sa mga mamamahayag na nagko-cover. Naging mabilis lamang. Pagbaba niya ng sasakyan, dire-diretso doon sa loob mismo na emergency room, ang actress na si Chris Aquino, at doon ang paring Alex ay hindi na nagbigay pa
ng anumang panayam ang kapatid ng dating presidente, parang Alex. Oo, ito lang gusto natin, ano yun natin dito sa Radyo Pilipinas na isabuhay yun natin at ano yun natin ang mga nagawang kabutihan po ng ating pong dating Pangulong Noynoy Aquino na marami naman rin po na tayo po'y nakinabang rin po sa kanya pong panunungkulan ng 6 na taon bilang ating pong mataas na pinuno ng bansa. So we are grateful, tayo po nagpapasalamat po sa kanya na naiahon rin po tayo no sa 6 na taon po niyan. Pero meron rin magsasabi rin po na bagamat meron po mga unpopular na mga moves ang ating pong dating Pangulong Noynoy Aquino, wag na ho natin ibalik pa ho, wag na ho natin dahil ano na yun that was the previous na ho, panahon na po yun ng ilibing na rin po natin ho yun dahil wala na ho yun Wag na ho tayo ibalik po yung mga masamang nangyari po, lalo na po yung mga nangyari sa SAP 44. Wag na ho, kalimutan na ho natin ito. Ito ay pagdalam natin at pasalamatan na lang po natin sa ang kanya po mga ginawa ho bilang Pangulo po, si Pangulong Noynoy Aquino, di ba? Tama ka dyan, parang Alex. Isa sa mga natatandang ko sa napakagandang naging hakbang ng Presidente Aquino, yung kanyang BUB, yung bottoms up budgeting. Tama. Nagbibigay ng malaking pondo sa mga barangay, sa mga lokal na pamahalaan. Pangalawa, parang Alex, yung pagpapalawak noong 4Ps o yung Pantawid Pamilya Program na unang sinimula noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pero mas pinalawak pa ito ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Bukod pa riyan yung nawala ang mga wangwang sa kalsada, parang Alex. Kung matatandaan mo, yung mga wangwang noong mga bago pa manungkulan ang dating Presidente Aquino, halos nagagamit ng kung sino-sino na lamang. Pero nung naupo nga ang dating Pangulong Noynoy Aquino, isa yan sa mga naging kampanya niya na bawal na ang paggamit ng wangwang. Liban na kung ikaw ay gumagamit ng sasakyan ng ambulansya, polis, bumbero. Pero yung mga official pamahalaan ay pinagbawal noon ang paggamit ng wangwang, pare Alex, na naging isa sa mga umani ng napakaraming papuri naman mula sa iba't ibang nating mga kababayan, paring Alex. Okay. Michael, babalikan ka na kung merong mga pangyayari pa dyan sa Heritage Park sa Taguig. Magbe-break lang ako at magbabasa rin po ako ng ilang po mga mensahe ng pakikiramay ng ilang po mga opisyal ho ng ating pong pamahalaan. Michael, thank you so much. Thank you so much, paring Alex. At dito sa Heritage Park, unti-unti na ng umambon, kumukulimlim na. Samantalang naglalatag na or ibinubuhos na, bago ako magpaalam, ibinubuhos na ang kulay puting bulaklak sa pagita dito sa mismong balkonahe nitong Heritage Park sa Taguig City, paring Alex. So, ibinubuhos na, naglalagay na ng bulaklak dito, paring Alex, para sa gayon ay bilang pagpupugay sa pagyao ng dating presidente, paring Alex. So yan ang sitwasyon. Wala pa rin dito sa Heritage Park sa Taguig City. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat Michael Rogas mula po dyan sa Taguig City. Magbabalik po tayo at babasahin na po natin siguro sa panghuli po nating programa ay ang mga mensahe po ng mga ating po mga House Speaker, ang ilang po mga senador na nagpaabot na rin po ng kanila pong pakikiramay. In a short while, 1:48 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman nakaupo, Paps. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.
Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, we have 5 minutes to go bago ho alauna 55. Susunod na po ang news advisory po ng ating pong News and Information Center po ng Radyo Pilipinas. Ito, babasahin ko na po ang ilan po sa mga mensahe po ng ilan po natin mga opisyal bilang pagbibigay pugay at pagbibigay po ng kanilang pakikiramay sa yumaong pong si former President Benigno Simeon Aquino III. Si Senator Manny Pacquiao, sabi ho niya sa kanya pong mensahe, if I may quote, "We are deeply saddened by the passing of former President Benigno Aquino III. His love for the country was manifested in his term of service, where he championed the daang matuwid and kayo ang Bosco. We are sending our heartfelt condolences and deepest sympathies to the beloved family of the former president. His legacy will be remembered." Yan po ay galing po kay Senator Manny Pacquiao. Mula naman po kay Senador Ralph Recto, "He was a profile of courage, a man of convictions. When politics clash with the principles he held dear, he will choose the latter, even at the expense of friendship and alliances. A leader must maintain in order to govern. He did not treat his office as theater, where he was obliged to make grand gestures to incite his base or distract them from his mistakes. He preferred silent, solid work over flamboyance. He took care of his country during his watch." Yan po mula po kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Ito naman po mula kay Senator Coco Pimentel, if I may quote, "I and my entire family are saddened by the passing of former President Noynoy Aquino. He was a friend to all of us. He served our country to the best of his ability by pursuing the vision he had for our country. Thank you, Pinoy, for your service to our beloved country." Si Senador Lacson naman po, nagpatid rin po ng kanya pong mensahe na pakikiramay. "Hearing the news of Pinoy's passing is heartbreaking. So sad to hear that at a relatively young age of 61, he had passed on to the great beyond. As our country's leader, he did not deserve to be unappreciated. He served his country very well with humility, honor, and integrity. Even as president, he always managed to promptly respond to my messages, no matter how casual and trivial. It was indeed a privilege to have served with him, both in the Senate and the Executive Department, but more than that, to be his friend." Yan po kay Senator Panfilo Lacson. Mula naman po kay Senator Richard Gordon, "I am deeply saddened by the sudden passing of former colleague in the Senate, President Benigno Noynoy Aquino III, this morning. He can now peacefully rest in the arms of our Creator." Mula naman po kay House Speaker Lord Alan Velasco, dito pong sabi niya, "We are saddened to learn of the passing of former President Noynoy Aquino. The entire House of Representatives would like to extend its heartfelt sympathies and condolences to his family, friends, and colleagues at this difficult time. The nation mourns with you and celebrates the life of a man who dedicated his service to the country as a 3-term representative of the 2nd District of Tarlac in Congress, Senator, and President of the Republic of the Philippines. May his soul rest in peace." Sabi po ni House Speaker Velasco. Si Senator Grace po naman, "Sa nagbukas na pinto ng serbisyo publiko para sa atin, maraming salamat sa inyong legasiya na pagsisilbi ng buong katapatan at dedikasyon. Ipinakita sa atin ni Pinoy ang kahalagaan ng mabuting kalooban sa isang pinuno. Walang pag-imbot sa kapwa, malinis ang intensyon at walang pagkakagahaman sa kapangyarihan." Yan po kay Senator Grace po. At marami po nagpatid po ng kanila pong mga mensahe. Okay, may pinadala ho si Ivy sa akin. I don't know ano ito. Sandali Akin pong ito yung siguro ito po yung last na papakita ko po sa inyo yung binabanggit nga po ni Michael Rogas po kanina. Papakita ko po sa inyo para at least ito yung panghuli natin bilang pong pakikiramay na rin po kay former President Noynoy Aquino. Ito po ang pinadala po na video ni Michael Rogas, ating pong tunghayan. Ito po mga kaibigan, panoorin ninyo. Yan, ay naglatag nga ho ng bulaklak, puting bulaklak at meron din pula. Diyan po sa mismong lobby ho ng Heritage Park.
bilang siguro hudyat po ng pagrespeto at pagbibigay pakikiramay po sa ating pong yumaong pong Pangulong Noynoy Aquino. Rest in peace po, Mr. President. Okay, with that, maraming salamat po sa pagsama sa aming pumunti pong coverage po sa dito po sa biglaan pong pagkamatay po ng ating pong dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa mga susunod po mga programa, antabayanan nyo lamang po at meron siguro po mga gagawin pong coverage mga inyo pong himpilang Radyo Pilipinas. Kaya umantabay lamang po kayo. Tinaantay rin po natin ang formal pong mensahe ng pamilya Aquino at the same mga schedule po sa posible pong paglamay ho, burolo ng mga labi ng ating pong dating Pangulong Noynoy Aquino. Maraming salamat po. Until tomorrow, ingat po kayo. Bye. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ang oras, 1:56. Radyo Pilipinas. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Maiaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Bumibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapang at makatotohanan. Ulat Bayan. Maging patas at totoo, mahalaga ang pagtitiwala na ibinigay sa atin ng mga tao. Ilagay ang balita sa tamang konteksto at bigyan ng manonood ng bagong perspektibo. Magsilbing mata ng taong bayan, alerto lagi sa kapaligiran. Sa gitna ng krisis, kritikal na impormasyon ang magliligtas ng buhay. Ang pamamahayag ay hindi lamang simpleng propesyon, ito ay panghabang buhay na tungkulin. Sila ang mga magigiting na mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Cyclone. Hindi ng health protocol, Ang cashless toll payment. Buong pwersa pong nakatutok ngayon,